Welcome po mga kasabong sa bagong episode natin ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay bahagi pa rin po ng breeding. At ito po yung tinatawag na infusion. Ang infusion po ay napakalaking bagay pagdating po sa breeding. Lalo-lalo na po sa mga fighting cocks o yung mga manok panabong. Marahil po na hindi lahat ng mga mananabong o yung mga nagpapalahi ng mga manok panabong ay nakakaalam na bago po tayo nagkaroon mga pure breeds, bago po tayo dumaan sa mga pure breeding, line breeding, yung mga back crossing, lahat po ng proseso ng pagpapalahi, itong mga manok na po ito ay dumaan po lahat sa infusion. Wala pong manok panabong, maging original man na linyada na tinatawag, o yung mga pure breeds na ginawa sa mga farm, ang hindi po dumaan sa infusion. Lagi po natin tandaan na wala po talagang original na mga manok panabong o yung mga fighting cocks na tinatawag na ibinahagi sa atin ng kalikasan. Ang kauna-unahan pong manok sa buong mundo ay ang tinatawag na Red Jungle Fowl. Ito po yung pinaniniwalaan na nagsimula sa Asia at kumalat sa buong mundo. Bagamat isang klaseng lahi lang ng manok ang pinagsimula nila, bago po sila kumalat sa buong mundo, ay sila po ay nag-evolve o yung nag-develop anatomically, physiologically, at kasama na rin po yung behavioral, yung pag-uugali nila. Ang natural development o pagbabago sa kanilang lahi sa paglipas ng panahon ay yung epekto sa kanilang kabuuang anyo, pangkatawan at maging sa pagkilos, kasama na rin po yung pag-uugali. Ito po yung marahil sa kanilang kapaligiran o yung environment na kanilang pinamamahayan. Dito po talaga sa mga manok na ito nagsimula ang ating mga manok panabong. At ang mga unang o sinaunang mga breeders naman ay matyagang nagkalap o nag-acquire ng iba't ibang mga manok na galing sa iba't ibang lugar para paghalu-haluin o i-breed sila at makuha nila yung mga hinahanap nilang qualities para sa isang mga tapang na manok panabong. So ito po talaga ang origin ng mga unang fighting cocks. Ang pagkalap o ang pag-acquire ng mga manok na ito na galing sa iba't ibang lugar at pagpapalain sa kanila para makuha ang mga inherent qualities na kinakailangan para maging isang magaling na mga manok panabong ay tinatawag po na infusion. Kaya inuulit ko po, wala pong original o manok panabong ngayon na hindi po dumaan sa infusion. Magbibigay po ako ngayon sa inyo ng ilang mga halimbawa na infusion na ginawa ng ating mga sinaunang breeders at ginagawa pa rin hanggang sa ngayon para makapag-develop ng mga galing na mga panlaban at magagandang mga materyales. Uunahin ko po yung mga unang na-develop na mga dark fowls o yung mga itim na lahi, kadalasan alimbiyugin. At nung unang labas po, ang mga dark fowls po ay mapapansin nyo na mabilis silang manghina kapag nasusugatan, lalo na pag tumutulo na yung dugo. Kadalasan po natutulog sila at tumitigil ng tumuka o tumitigil ng lumaban. Bagamat hindi po sila umaayaw, natural pong tumitigil ang kanilang katawan hanggang sa sila ay matulog at hindi na tumuka. Alam naman po natin lahat na ang mga dark fowls o yung mga itim ay malalakas at magagaling mamalo. Sila rin po ay mabibilis. Kaya po yung mga modernong breeders na gusto pa rin gamitin ang kanilang likas na galing ay humahanap po ng mga ibang linyada para isalin o infuse sa kanila para mapaglabanan ng kanilang mabilis na panghihina kapag nasusugatan. Kaya kung mapapansin niyo po ngayon, yung mga lumalabas na mga itim na mga linyada na kadalasan ay naririnig niyo at napapanood niyo tulad po ng mga Mel Sims Black, yung mga Bobby Jones na McRae, Black McRae at kasama na rin po yung mga Apache Blacks, ay bihira na po natin makikita sila yung natutulog sa laban at ito po yung nakikipaglabanan ng hanggang sa huling hininga. Ang pag-infuse po ng mga genes o tinatawag ng dugo na galing sa mga matatapang na manok tulad ng mga white hackle, mga Albanese, kasama na rin po yung mga karamihan ng mga hatches, ang ihinahalo po dito sa mga dark fowl para makapag-produce ng mga linyada na talagang lumalaban hanggang sa huling hininga. Sa ganitong paraan po, ay napapakinabangan pa rin natin ang likas na galing ng mga dark fowls at napapaglabanan natin ang kanilang kahinaan sa pamamagitan po ng paghalo ng ibang mga linyada para sila'y
patapangin o patibayin sa laban. Ang isa pa pong halimbawa na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol naman po sa mga roundheads. Ito po mga roundheads ay mapapansin nyo na kaya sila tinawag na roundheads sa kadahilan na sila ay mga pikom o yung gambusa. Kaya makikita nyo po na bilog ang kanilang tuktok o yung kanilang ulo na kumpara sa mga straight comb na palapad na pahaba ang kanilang tuktok. Ito po mga roundheads ay kadalasan o karamihan ng mga ito ay galing sa Asia o mga Orientals. At sila po ay magagaling lumaban at matatalino, maganda ang fighting style, pero questionable din ang kanilang gameness. Yun naman po mga sinaunang breeders na may mga malalakas at magagandang mga manok na kanilang na-develop sa pagpapalahi ay nakukulang naman sa fighting style, kaya kadalasan sila ay natatalo ng mga manok na magandang fighting style. Bagamat malalakas at maganda ang kanilang mga manok, ay naargabyado sila pagdating sa estilo, sa pagkilos. Kaya itong mga breeders na ito ay nakuha ang ideya na mag-infuse o maghalo ng mga lahi o linyada na magdadagdag sa kanilang mga palahi na malalakas para magkaroon ng mga ganda mga fighting style. At ito po ay naisip nila na mag-infuse ng mga roundheads. Kasama na po dito yung mga oriental breeds na kanilang inangkat sa Asia at ginamit sa kanilang pagpapalahi para ma-improve ang kanilang mga fighting cocks o mga panlaban. Sa kanilang pag-infuse o paghalo ng mga lahing orientals na mga kambusa sa kanilang mga na-develop na mga panabong na malalakas, matitibay, at magagandang mga manok panabong, ay na-develop po nila yung mga manok na tinawag nilang roundheads dahil po sa naglabas ito ng mga kambusa na dominant sa mga galing sa mga oriental. So ito po ang matatawag nating origin ng mga roundheads. Kaya kadalasan po, maririnig nyo po na itong mga roundheads ay galing sa mga oriental na lahi. Ngayon, napansin po ng mga breeders na bagamat gumaling ang kanilang mga palahi na hinaluan ng roundheads, malalakas pumalo, gumanda rin ang mga bigas at tayo, tumangkad, bumilog ang katawan. Pero meron sila napansin na isang bagay na medyo matatawag na kahinaan. Ito po'y dulot ng mga ibang palahi nila na umaayaw sa laban. Ito po yung mga naging resulta na medyo hindi maganda sa kanilang infusion. Marami pong nagsasabi na mga magmamanok o mga nagpapalahi na ito pong mga roundheads ay medyo may dalang kaduwagan o yung kalimitan ay umaayaw sa laban kapag medyo nasugatan ng grabe o minsan kahit konting sugat na duguan at naramdaman nila na masakit ay umaayaw sila sa laban. Ang masasabi ko po dito, ang mga manok po ng mga roundheads na kumuha ng ugali sa mga orientals, hindi po sila duwag. Ang talagang nangyayari po sa kanila ay sila yung umaayaw dahil sa matatalino sila. Ang ibig sabihin po, hindi po sila umaayaw dahil sila yung duwag. Umaayaw po sila dahil gusto pa nila mabuhay at lumaban sa ibang araw. Yun po ang ugali ng mga orientals kung mapapansin nyo. Hindi po sila naduduwag sa kabuuang buhay nila, duwag na sila. Aayaw sila at sa ibang araw ay lalaban naman sila. So ito pong ugali ng roundheads na ito ay matatawag natin na matalino. Sa mga pangyayaring ito, nakapag-isip ang mga sinaunang breeders na mag-infuse uli o maghalo uli ng mga linyada na likas na matatapang at matitibay para muling subukan ipares sa mga bagong labas nila ng mga roundheads para ma-check ang kanilang kahinaan. At dito na nga lumabas ang iba't ibang klaseng ng mga roundheads na hanggang sa ngayon ay mararamdaman nyo o makikita nyo na lumalaban sila ng diktikan hanggang sa huling hininga. At maaring ang mga nakikita nyo mga sikat na roundheads, kasama na po yung mga sweaters na mga kambusa na nakikita nyo,
ay galing na rin po yan sa mga Orientals na magagaling ang fighting style. Sa pagpapalahi po ngayon, bagamat marami na tayong nakikita at naririnig ng mga sikat na mga linyada na lumalabas, tulad po ng mga sweaters, mga iba-ibang variety ng mga roundheads, mga grays, mga blacks, sama na po yung mga clarets, mga Albanese, lahat na po ng mga tanyag na mga linyada na ginagamit natin ngayon. At pwede natin silang puruhin sa ating mga farmer sa pamamagitan ng inbreeding. At panahon ay nakakagawa po tayo ng sarili natin mga linyada. Pero ang masasabi ko po, sa lahat po lang ito na ginagawa sa ating mga panabo ngayon, hindi pa rin natin kayang arukin o hindi pa rin natin kayang i-trace ang mga infusions na nangyari o nag-evolve sa pagkakaroon ng mga bagong linyada tulad ng mga manok na ginagamit natin ngayon. So lahat po yan may infusion na hindi na po natin kayang alamin. Kaya mahirap po talaga ang magsabi na purong-puro ang ating mga manok na talagang walang halo. Kaya ito po ay isang patunay na sa larangan po ng breeding, medyo masalimuot po ang mga resulta kung iisipin natin talaga. At dahil nga po napag-usapan na rin natin ang tungkol po sa tapang at tibay o yung pong gameness at endurance ng ating mga manok panabong pagdating sa araw ng laban, ay nais ko na rin po ibahagi sa inyo ang mga medical supplements na maaring makatulong ng malaki o makapag-boost o para maitaas pa ang kanilang likas na kakayahan para masiguro ito. Nandito po yung mga gamot na ginagamit natin na may sangkap ng taurine, meron din pong sangkap ng mga L-carnitine, at gayon din po yung mga gamot na ating binibigay na mayroong sangkap na B-complex vitamins at pati na rin po yung liver extract na malaki ang may tutulong para madagdagan pa po ang katangian ito. Mga kasabong, maraming salamat po muli sa pagpanood ng episode natin ngayon. At huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe dito po sa AG Game Fowl TV sa YouTube. At yun naman po may mga katanungan, doon po kayo sa comment section sa AG Game Fowl Facebook page. At inuulit ko po, huwag po kayo magtatanong doon sa FB Messenger at hindi ko po kayo masasagot doon. Maraming salamat po muli.